Nagamit ba natin yung 2,000 pesos na motor? Yung battery? Yun. So, open. Ayun, gumana oh. Oh, yun, numandar. May problema ako. Ewan ko lang kung bakit, no? So, i-check pa natin. So, pag binuksan ko yung susian, wala yung dashboard pero may ilaw. I-check natin yung battery tsaka fuse. So, ito na, nabuksan na natin. So, meron tayong tester dito. Tester set natin sa volts DC. Yan, naka DC yan ha. Negative to positive. Patay 9 volts. Kaya pala hindi nag-iilaw yung dashboard natin kasi 9 volts lang. Wait, di talaga under yan. 9 volts lang Ay nako. Ang nangyari sa symbol natin na LiPo4. Ito sa Toki budget na sa Toki na motor natin, check natin to kasi may battery to alam ko bago to kaso natambay lang. Check natin kung may power. Baka pwede pa tong maayos Tingnan mo. Yan naka 12. Wait lang. Ito guys Ito battery. Yan 12 volts So ito gagamitin natin to bago pa to Kasama to sa binili nating motor. So di pa naman to natin gagamitin. So ito gagamitin natin tong battery para magamit natin yung motor. So ito na, nakabit na natin yung battery. Ang nakalagay pala dito is 4L. So itong 4L galing to sa XRM. Ang nangyari, ang standard talaga ng click is 5L. So ito 4L muna. Ito muna yung gagamitin natin habang wala pa tayong pampalit. Kasi yung inasimbol natin na battery is i-check pa natin yan kung bakit hindi nag-charge. So testing na natin. The moment of truth. Nagamit ba natin yung 2,000 pesos na motor? Yung battery? Yun. So, open. Ayun, gumana Oh, yun, numandar. So, check natin kung nagcha-charge ba kasi nakailaw yung battery. So, trip average. Ayun, pag 14 volts, ibig sabihin nagcha-charge yan. Lobat lang yung battery kasi na-stuck. So, ito, automatic naka-charge yan, naka 14.0. Tapos yung battery, hayaan mo na lang yan, magcha-charge din yan. So, ito, gamitin natin to.